Maraming pong salamat. Magandang gabi po, aming minamahal na kababayan na tiga Malolos, na tiga Bulacan. Maraming salamat po sa napakainit na salubong na ibigay ninyo sa amin, sa akin, at ang ating mga naging kandidato para sa senador, para sa darating na halalan sa Lunes. Kaya po, napaka-inspiring po, nakaka-inspira po na makapunta rito muli sa Malolos. Magsiupo po tayo. Lagi ko po, hindi po natin makakalimutan na dito po, maraming salamat po. Kita naman talaga natin, mga taga Malolos. Kaya hindi, siguro po, ito'y dahil Malolos ay napakalaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman, kami lahat, pagka kami nakakarating dito, ay inaalala po natin na dito po tinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sinasalamin po nito ang ating pakikipaglaban sa mga dayuhan upang makamit ang isang malayang Pilipinas. Sa araw na ito, nagtitipon-tipon po tayo upang isabuhay ang mga aral ng nakaraan sa pagtatatag ng mas progresibong at mas mapayapa na bagong Pilipinas. Kaya naman, ginagawa po natin ng ating administrasyon ang lahat na kaya po nating magawa upang masuklian ang inyong pagsisikap at ang inyong suporta. Nag-organisa po tayo ng tinatawag na job fair. Job fair para sa trabaho sa bagong Pilipinas upang makapagbigay ng mga pagkakataon sa ating mga kababayan. Unti-unti po nagbubunga ang ating pagsisikap. Sa buong taon ng 2024, bumaba po ang tinatawag na unemployment rate. Ibig sabihin, yung pong mga manggagawa na hindi makahanap ng trabaho, ngayon po, yan ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas sa nakaraang 20 taon po. Paglago po naman ng ekonomiya, ay ikatlo naman ang Central Luzon. Ang Central Luzon po sa pagbulusok po ng ating ekonomiya, pangatlo po. At tuloy-tuloy dito sa Bulacan, 5.6% ng ekonomiya ang lumaki. 5.6% lumaki ang ekonomiya. Talagang nangunguna ang Bulacan pagka talagang tinitingnan po natin kung ano ang mga probinsya, kung ano ang mga rehiyon na nagiging makina po ng mga ekonomiya, hindi lamang sa probinsya ng Bulacan, hindi lamang sa rehiyon, ngunit sa buong Pilipinas. Nagpapagawa rin po tayo ng tinatawag na Farm to Market Road, mga post-harvest facility, mga makinarya po para sa ating mga magsasaka, mga traktor po, mga dryer, mga milling machine. Lahat po yan ay ginagawa po natin para ay matiyak natin ng ating magsasaka ay maganda ang kanilang hanap buhay. At bukod pa ron, tinitiyak po natin na lahat po ng Pilipino ay merong kakainin. Simula noong 2023 hanggang sa nakaraang taon, naglaan ang pamahalaan ng 55 milyong piso para sa 4 na farm-to-market road dito sa Malolos. Pinatupad din po natin ang ating proyekto sa high-value crop upang maging mas masagana ang ani ng high-value crop mula 2022 po hanggang 2024. Nakapaglunsad na po tayo ng 37 gulayan sa paaralan dito po sa lungsod ng Malolos. Sinisikap po natin na maabot ang 20 piso kada kilo para sa bigas. Mas murang bigas ay mabibiling ngayon sa Kadiwa, para sa ating mga 4P, para sa ating mga senior citizen, para po sa mga PWD at yung mga single parents. Sa tulong ng mga LGU po, ibubuo po natin ang programang ito at ang ating hangarin na ang pababain ng presyo ng bigas ng 20 piso kada kilo ay maaabot na rin natin. Ito pong Bukas Center ay dinagdag po natin sa mga ospital para po yung mga maliliit lang na karamdaman ay maaaring magpatingin kaagad kung sino man ang may problema.
At ito ay dinagdag po natin dahil po karamihan naman, ang karamihan naman po ay hindi kailangan mag-confine sa ospital. Kaya naman, nasa clinic lang, magtatahi lang ng sugat, o yung bali ng paa, o manganganak, lahat po yan ay kaya naman itong ating mga bukas center. Kaya pararamihin po natin ang pararamihin. Dito po sa inyo, nakapagbukas na tayo ng 3 nung bukas center na yan. Sa usapang infrastruktura naman, itinatatag natin ang North-South Commuter Railway North 1. Isa itong 38 kilometro na railway line. Kukonekta sa lungsod ng Malolos patungong Tutuban sa Maynila. Sa kasalukuyan, mahigit 82% na ang nagagawa at asahan po ninyo, matatapos ito siguro mga 4 na taon pa, pero matatapos po ito para maging mas maginhawa ang pagbiyahe ninyo sa inyong mga trabaho at pagpupunta ng Maynila. Nakatutok din po tayo sa pagsasagawa ng San Ildefonso-San Miguel Bypass Road na magkokonekta sa mga bayan ng San Ildefonso at San Miguel dito sa Bulacan. Bahagi ang proyektong ito sa pagpapalawig ng Plaridel Bypass Road. Sa ngayon, tinatayag na nasa 77% na ang nagawa at ito po naman ay matatapos na natin Disyembre sa taong ito. Sa tulong ng mga reformang ito, mababawasan ang oras ng biyahe ng mga Pilipino. Mas marami na kayong mailalang panahon para sa inyong sarili at para sa inyong mga pamilya. Kaya naman po ay kagaya ng nabanggit ko po, ito po ay marami po ito ay nagsimula pa lang. Itong mga malalaking proyekto na ito, hindi po natatapos ito ng 1 taon, ng 6 na buwan. Ito, matagalan po ito dahil malalaking proyekto na nakakatulong talaga. Kaya kami ay ninanais natin na magpatuloy lahat itong programa ng pamahalaan. At kailangan po natin, kaya po natin nagawa ito, kaya po natin nasimulan, ay dahil po, tayo po ay tinutulungan ng ating mga congressman at lalong-lalo na ang ating mga senador. Kaya naman po, kung tayo po ay ninanais po natin na ipagpatuloy ang magagandang programa na nating sinimulan, kailangan po natin na makahalal ng mga senador na nakakaunawa sa pangangailangan ng taong bayan, na nakakaunawa kung paano paayusin at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya po, kaya tayo nagpapasalamat sa inyo lahat na kayo'y nakarating ngayong gabi. Dahil po, narinig ko po si Senator Benhur Abalos, narinig ko po, kanina po kayo, kaya tayo maraming salamat. At kayo'y naiwan dito upang... Benhur, tapos na yung eleksyon mo rito yata, ayos na. At kaya naman po, ako'y nagpapasalamat na nandito po kayo, na para naming maiharap sa inyo ang ating mga magigiting at mahuhusay na kandidato ng alyansa para sa Senado sa darating na Lunes. Nandiyan si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Si Senator Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. Nung ako'y senador, siya yung Senate President namin. Kaya masasabi ko, mahusay talaga siya magpatakbo ng Senado. Kalahati naman po ng ating slate ay galing sa mababang kapuluhan. Sanay na po sila sa batasan. Yan po ang Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Hindi na po bagito sa pagsusulat ng mga batas. Apat naman, ang nagsilbi sa cabinet level, naging sekretary sa kabinete. Ang nandyan po, nauna po sa kanilang lahat, ay nung ako'y bagong upo, siyempre tinitingnan po natin kung sino ang mga magagaling na dapat ilagay sa mga mahihirap na pwesto. Kasi ito, importante ang trabaho nila. Nung iniisip ko po yung DILG, ay sinasabi ko kailangan yung magaling na nakakaunawa sa mga issue ng local government. Kaya po, ang nahanap po namin ay inapuhin ko po bilang sekretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Andyan din po ang naging sekretary ng DSWD.
Paano siya naging sekretary ng DSWD? Dahil po, nung ako ay bagong upo, naisip ko rin, ano bang trabaho ng DSWD? Kundi tulungan ang mga biktima ng mga kalamidad, kung hindi magbigay ng tulong sa mga mahihirap, sa mga may sakit, at pati yung mga nasalanta sa mga bagyo, ng mga nasira na tanim ng ating mga magsasaka, at ng mga nawalan ng trabaho. Yan po, walang ginawa kundi magbigay ng tulong. At iniisip ko po, sino kaya ang kilala ko na ang buong buhay ay kanyang ibinigay na sa pagtutulong sa kanyang kapwa Pilipino. Tumutulong sa mga maliliit, sa mga walang boses, sa mga nangangailangan. Kaya po, linagay po natin bilang Secretary ng DSWD si Secretary Erwin Tulfo. Ang isa pang naging cabinet member ay ang ating naging chairman ng MMDA. Alam niyo po ba kung ano yung MMDA? Yun yung Metro Manila Development Authority. Yun po. Ang naging chairman po yan ay ang ating kaibigan, si Senator Francis Tol Tolentino. Na iba po ang patakbo niya. Kahit na yung titulo niyo, MMDA, Metro Manila, na iba po ang patakbo ni Senator Tolentino. Ang patakbo ni Senator Tolentino, kahit na nasa labas na ng Maynila, basta't matutulungan niya, tinutulungan niya. Kaya makita mo naman po na kitang-kita naman po natin ang kanyang pagmamahal sa lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang isa pa po na naging cabinet secretary ay ang naging namuno ng Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yan po ang ating kaibigan, Senator Ping Lacson. Siya po ang namahala sa pagpapatayo ng mga bahay, pagpapagawa ng mga water system, maglagay ng kalsada doon po sa Region 8 at saka Region 7 na tinamaan ng Yolanda. Yun po ay nandun po siya at napakalaking tulong. Kaya po ay kami po na ako po ay kalahating waray. Kaya hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ni Senator Ping Lacson. Ngunit bukod pa ron, si Senator Ping Lacson ay naging hepe ng PNP. Siya ang numuno ng lahat ng kapulisan dito sa Pilipinas. Isipin po ninyo, ay napakahirap itong trabaho na kanyang pinasok. Ngunit, noon sa panahon po niya na siya ay hepe ng PNP, ang PNP ay nakatanggap ng pinakamataas na approval rating na natanggap ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP hanggang ngayon po ay hindi pa napapantay. Sila naman, meron din po tayong local government official. Sila naman, meron po tayong naging gobernador ng malalaking probinsya. Ang probinsya po, alam po naman ninyo kung sino ang naging governor ng Pampanga dito sa ating grupo. Ayun! Governor Lito Lapid ng Pampanga. Sa Cavite naman po, sino sa Cavite? Dito sa grupo po natin, ang naging gobernador ng Cavite. Napakalaking probinsya. Nagugulat ako at hindi nyo alam. Ang naging gobernador ng Dalawigan ng Cavite ay si Governor Bong Revilla. Meron din po tayong city mayor po na nandito, na dumaan sa local government din. Andyan po, nabanggit ko na po. Andyan po ang ating kasama, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Matagal po siyang mayor ng Mandaluyong at sa panahon po na ay nakatanggap po siya ng maraming premyo at kinikilala po ang kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa, yung mga international po na organisasyon, ay kinikilala ang performance, na magandang performance ng ating butihing Mayor Benhur Abalos nung siya ay mayor ng Mandaluyong. Ito naman, kakaunti lang siguro ang nakakaalala nito, na dito sa kasamahan natin, naging mayor din ng lungsod ng Tagaytay. Sino po? Alam niyo po ba? Ang naging mayor po minsan dito sa grupo natin ng lungsod ng Tagaytay was Mayor Tol Tolentino po.
Meron pa pong isa tayong naging mayor pa rin ng kalaki-laking lungsod. Alam niyo po ba kung alin ang pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas? Hindi po Malolos. Malolos susunod pa lang. Pero yung number 1 po pinakamayaman na lungsod dito sa Pilipinas ay ang Makati po. Dahil nandun po lahat ang mga malalaking negosyo, ang mga malalaking korporasyon. Kaya po, yung iba, kasama na rin siguro ako doon, ay iniisip namin, napakadali naman ang trabaho ng mayor ng Makati dahil marami siyang pondo. Ano kaya ang gagawin ng mayor na para magamit na maganda yung pondong nakukuha nila? Pinagmamasdan po natin at nakita na po natin ang umupo na mayor at nakaupong mayor ngayon ng lungsod ng Makati, the mayor of Makati City, Mayor Abby Binay. At nung tinitingnan po natin, ano nga ang ginawa niya doon sa napakalaking pondong hawak niya? Baka kung ano-ano mawawaltas lang yan sa walang kwentang paggastos. Hindi po ganun ang nangyari. Ang ginawa po niya, dahil may hawak siyang pondo, ay binigyan niya ng benepisyo. Libre ang lahat ng benepisyo sa Makati para sa matatanda, para sa mga may sakit, para sa mga bata, para sa mga PWD. Yan po ang ginawa ng ating butihing mayor, Mayor Abby Binay ng Makati. At huwag po natin makakalimutan na si Tito Sen, tawag po namin sa kanya Tito Sen, si Senator Tito Soto, siya ay naging Vice Mayor din. Hindi niyo po siguro maalala, pero siya ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. At kung titingnan po natin, ay nahati din ang ating mga kandidato. Pag pinag-uusapan ay ang lalaki at ang mga kababaihan. Masasabi naman natin po na dito po sa linya natin, meron po tayong mga tinatawag namin na the Fighting Women of Alianza. Andyan po si Senator Cayetano, andyan po si Senator Binay, andyan po si Senator Villar, andyan po silang lahat natitiyak na may malakas na boses ang kababaihan sa Senado at maaasahan na sila ang magtatanggol ng karapatan ng kababaihan dito sa Pilipinas. Dahil po, ang trabaho ng mga lehislatura ay magsulat ng batas. Kailangan po magandang nakakaunawa po na marunong sumulat dahil kung hindi po magandang pakasulat, hindi po natatamo kung ano ba yung pinapangarap ng ating mga kababayan. Kaya naman, nandito naman tayo, 4 din ang abogado po na nandito. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano. At hindi lang po ito galing pong lahat sila ay galing Maynila, hindi po. Ay, alam niyo naman po, ang ating champ, si Manny Pacquiao, ay tiga Bukidnon, Sarangani at Jansan. Si Erwin Tulfo, lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Mga probinsya, San Agustin yung kanyang ama na naging bayani ng ating bansa. Iba't ibang partido po na political party ang pinanggalingan ng ating mga kandidato. Ngunit, sinabi nila, kahit na iba't ibang partido, pare-pareho po ang layunin nila na tulungan ang mga Pilipino na pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman po, isang tabi na muna ang mga sinasabi na political concerns para naman sila ay makatulong at magsama para sila ay makapaggawa ng lahat ng kailangan gawin upang pagandahin po ang buhay ng Pilipinas, pagandahin po ang ekonomiya, magdala po ng peace and order, magkaroon po ng malaking infrastruktura, pababain ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang ating mga hangarin. Kaya po kami po ay nagkaisa. Kaya naman po, nandito po ako, naikampanya ko po sila na sinasabi ko, ako po ay nakakatiyak. Pagdating, limang gising na lang. Pagdating ng Lunes, huwag niyo pong kakalimutan na ang halalan nito ay hindi lamang sa pagpili ng ating mga magiging senador. Ang halalan nito ay magbibigay ng gabay sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, kung ano ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Pagdating po ng Lunes, pag-upo po ninyo, pagpirma po ninyo ng balota, Alyansa, straight Alyansa, all the way, mabuhay ang Alyansa sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Malolos, mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Alyansa, para sa bagong Pilipinas!